Good morning po sa ating lahat. Good morning. Okay po ba tayo? So sa mga wala pa po dito sa ating service hall, maaari na po tayong maupo. May mga bakanteng upuan pa po sa harap. Pwede po tayong pumusok. Anong date po ngayon? The date is March 1. Grabe, napakabilis ang panahon. So, March 1, after March, April, no? So, tapos na yung Q1. Pero, dapat maging grateful and thankful pa rin tayo dahil umabot tayo ng March. No? Amen? And, ayun, nagagalaw ako na nandito tayo lahat para magsamba at nagpapuri ng sama-sama sa Panginoon. Amen? So bago po tayo magsimula sa ating panambahan, inaalayahan ko po ang lahat na tayo po ay umikit, yumuko, at tayo po ay manalangin. Father God, maraming salamat sa napakagandang umaga ngayong unang araw ng buwan ng Marso, Father God. Salamat, Father, sa lahat ng biyaya na binigay mo sa amin sa nakalipas na 2 buwan ng 2026. Salamat, Father God, dahil sinamahan mo kami sa journey namin. Marami kaming pagsubok na pinagdaanan. Marami kaming mga challenges. Marami kaming nabuong relationship, nasirang relationship, Father God. Marami kami nakagalitan, marami kami naging kaibigan, Father God. May mga problema na hanggang ngayon ay hinaharap namin. Pero nandiyan ka pa rin, Father God. Ikaw ang nag-iisang Diyos na laging tumutulong sa amin. Hindi mo kami iniwan. Ikaw ang Diyos na patuloy na nagpapalakas sa amin. Sa kami pinanghihinaan, Father God. Ikaw ang nagpapagaling sa amin kapag may mga nararamdaman kami hindi maganda at patuloy na nagpapagaling sa amin mga karamdaman, Father God. Tuloy nga na ikaw lamang ang Diyos na banal, wala nang ibang Father. Hindi namin ma-imagine ang iyong kapangyarihan. Hindi namin ma-imagine ang iyong kadakilaan, Father God. Tunay nga po na mas malay ka sa aming mga problema, Father God. Kaya buksan mo ang aming mata na sa iyo lamang tumuon. Alisin mo yung gumugulo sa aming isip. Alisin mo yung humaharang sa aming mga mata. At pag-focus lamang sa mga plano mo. And nangyayari ang lahat dahil meron pang mas malaking plano sa buhay namin. Ngayong umaga, Father God, humingi kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Mga bagay na nagawa namin na hindi nyo nagustuhan sa aming kapwa, sa aming sarili, Father. Patuloy mo kaming samahan sa journey ng pagiging Kristiyano dahil hindi namin to kaya nang wala ka. Hindi kami perfecto, Father God, pero ikaw yung perfecto. Tulungan mo kami, Father God, na talagang mas maging mabuti pang Kristiyano day by day, Father. Salamat din, Father God, dahil sa lahat ng mga nagawa namin, sa lahat ng ginagawa namin, ay nakaka-receive pa rin kami ng blessings sa mga graces mo, Father God. Sa trabaho, sa personal life, sa school, Father God, yung mga good deeds na ginagawa ng mga tao sa amin, sa mga maliliit na bagay na hindi namin napapansin, Father God. Salamat dahil paunti-unti, kahit maliit, ay malaki ito, Father God, sa amin. Salamat sa buhay na meron kami ngayon.
Salamat sa mga problema na patuloy na nagbibigay sa amin ng reason para tumakbo lamang sa iyo, wala nang iba, Father God. At hindi magdepende sa sarili namin kakayahan. And Father God, this morning, we pray na ikaw ang magpuno ng simbahan nito. Buksan mo ang aming puso at isipan sa pakikinig ng iyong salita. Gabayan mo ang mga kapatiran na wala rito, Father God. Ingatan mo sila. Mga kapatiran na may sakit, patuloy mong ipatong ang iyong kamay para sila'y gumaling, Father God. And pinagpapray din po namin yung mga kapatiran na nasa abroad dahil sa ngayon po may ongoing na gera. Ingatan mo ang bawat isa, Father God. At naway ka na huminto na kung ano man po yung nangyayari sa labas ng aming bansa, Father. At the same time, Father, I pray for our government, yung mga namumuno. Talagang kayo na po yung may control sa mga desisyon nila, sa mga kilos nila, Father God. And pinapabaya po namin sa iyo yung future ng aming bansa. Ngayong umaga, ihanda mo ang aming puso sa pag-awit, sa pagsamba, sa pakikinig ng iyong salita. Pakita mo kung gaano ka katakila sa amin. Holy Father God, we praise you, we love you, and we lift your name on high. This is all we ask in Jesus' mighty name. Amen. So today we gather not just to sing songs, but to lift up the name of the Lord for worship. Worship is our response to who God is, our Creator, our Savior, our God, and our King. Sabi po sa Psalm 95 verse 1 and Psalm 95, 6 to 7, this verse reminds us that we should come and let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Come, let us bow down and worship. Let us kneel before the Lord, our Maker, for He is our God, and we are the people of His pasture, the flock under His care. So tumuyo po tayo lahat, and as we sing this song, let us ask God to open our spiritual eyes, not just to see Him, but also to see His holiness. Yeah.
sa Psalm 19 verse 1, the heavens declare the glory of God, the skies proclaim the work of His hands. Let us continue to praise God and remember that His creation declares His holiness. And we join heavens in worship. Lord of creation, of water and sky, the heavens are your tabernacle. Glory to the Lord on high. God of wonders, the honor galaxy. You are holy, holy. The universe declares your majesty. You are holy, Lord of heaven, Lord of early in the morning, I will celebrate God. When I stumble in the darkness, I will call your name by night. God of wonders, the honor galaxy. You are holy, holy. The universe declares your majesty. You are holy, Lord of to the Lord of para po sa congregation. Sige po, ang magandang umaga po sa ating lahat.
Ipinahayag ko sa aklat ng unang 1, verse 1, napakadakila ng pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Tayo po ay tinawag niyang mga anak. At ayon po sa 2 Corinthians 5:17, sino mang na kay Kristo ay isa lang bagong nilalang, wala na ang dati ng pagkatao. Ano man po ang ating nakaraan, sino man po tayo, at ano po ang ating nagawa, ang Diyos po ay nananatiling tapat magpakailanman. Magpatuloy po tayo magtiwala sapagkat napagtagumpayan ng Panginoong Jesus ang kaligtasan at ang ating tinanggap. Ang kapatawaran pinalagay niya sa krus. Nalayo tayo sa Diyos dahil sa kasalanan. Ngunit ngayon, napanumbalik na tayo sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Nilinis at binago tayo upang maging tapat at karapat-dapat na bahagi sa kaharian at mga pagpapalak ng Diyos. Manalangin po tayo. Banal at dakila namin Diyos, kami po ay nagkakaisang dumutulog bilang isang kongregasyon ng Lord of Life Christian Fellowship. Nagpupuri at iniwalhati ang inyong kabanalan, kadakilaan at kapangyarihan. Ikaw po ang nag-iisang Diyos na naghahari sa sangkatauhan. Lubos puso kami nagpapakumbaba at nagpapasalamat sa pagpapalaya sa amin mula sa kasalanan. Kami po ay inyong kinalinya at inibig sa pamamagitan ng hugtong na anak na aming Panginoong Jesus. Ang kapangyarihan at pag-ibig sa iyo po ay nagmula. Maraming salamat sa pagpapanumbalik at pagpapatibay ng aming mga relasyon at pananampalataya sa iyo. Banal at dakila namin Diyos, patawarin mo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan, sa aming mga kahinaan. Kami po ay iyong proteksyonan, patnubayan at pag-ingatan. Ilayo mo po kami sa lahat ng uri ng masasama at tukso sa mundo ng kasalanan. Tulungan mo po kami unawain at ipaalala sa amin na hindi na umiikot sa sarili ang aming buhay, kundi para sa Panginoong Jesus na namatay at nabuhay para po sa amin. Dahil po sa iyong pag-ibig, kami po ay binago at binigyan ng pag-asa upang kami ay mabuhay ayon sa iyong mga plano at kalooban. Kami po ngayon ay may pagkakakilanlan at layunin na ipahayag ang katotohanan ng iyong dakilang layunin. Dinadalangin po namin na kami ay iyong magamit sa iyong pagkilos sa aming mga buhay bilang iyong mga anak, kahit tulutan mo po kami makasunod sa iyong mga pinag-uutos na ipahayag ang dakilang layunin ng mabuting balita ng kaligtasan at ang iyong kabanalan at pag-ibig sa sangkatauhan. Kami po ay patuloy nagpapasalamat sa mga buhay ng mga ministry coordinators at mga misyonero, sa biyaya mga kasagutan sa aming mga panalangin. Patuloy mo po kami ipakita at iparanas ang iyong katapatan at kapangyarihan sa lahat ng panahon sa aming mga buhay. Dakila at banal namin Diyos, patuloy po namin pinagkakaliwala sa iyo ang Iglesia ng Lord of Life Christian Fellowship. Patuloy na pagkalooban po ng iyong direksyon, patnubay, karunungan, kalakasan, kaayuwan, at katsagaan magpatuloy maglingkod ang lahat ng iyong tinawag na mga bahagi ng church leaders, council members, ministry coordinators, mga workers, at mga ministeryo na pinagkatiwala sa bawat isa sa amin. Naway aming magampanan ng buong puso na nagtitiwala sa iyo na makapaglingkod po sa iyong kaharian. Gamitin mo po ang aming mga buhay na ikaw po ang aming pagwalhati kasama ang bawat miyembro ng Iglesia. Dalangin po namin na pagpupulunin ng aming mga isip ng puso na ikaw ang sentro ng pagpapatatag ng aming mga pananampalataya. Nakilat ba ng namin Diyos, aming pinagkakatiwala, ang pagsama mo sa lahat ng gawain ng ministeryo ng Iglesia. Sinipulan mo na ang lahat na magamit ayon po sa iyong kalooban. Patuloy din po namin pinagkakatiwala ang kalagayan ng aming bansa, Pilipinas, at mga iba pang bansa na lumaranas sa mga samot-samot suliranin. Ang pamahalang gobyerno mula sa aming ekonomiya, politika, peace and order, corruption at demokratikong pakikibaka sa soberanya sa West Philippine Sea at mga kalamidad na nararanasan sa iba't mga bahagi ng bansa. Tulungan mo po kami na mamamayan, mangusap ka po sa amin na sa iyo po namin pagkatiwala ang lahat. Tanging ang iyong matuwid at mabuting divine justice ang maghari. Dinadalangin po namin na magtagumpay ang matuwid at mabuting katuwiran sa anong isyong kinakaharap. Titigat pa lang namin Diyos, ikaw po ang nagtatag ng gobyerno upang may mga siwa
ang batas ng tao na may kaayusan ng direksyon. Ang bawat bansa ay aming pinagkakatiwala. Ang aming Pangulo ng Bansang Pilipinas, Ferdinand Marcos, kasama ang mga gabinete, governors, mayors, congressmen, senators, at barangay local government units, mga iyong tinalagang para pamunuan ang aming bansa. Dalangin namin ang pagkilos mo sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga isip at puso, Panginoon. Magamit ang kanilang mga buhay at tungkulin sa matuwid at mabuting liderato. Dalangin po namin, kahabagan mo kami, tulungan at pagpalaan po ang aming bansa. Magkaroon ng kaayusan, kapayapaan, progresibo at aktibong ekonomiya, proteksyon at pag-ingatan laban sa lahat ng uri ng kasamaan. Ganyan din po ang bansang Pilipinas na ganitong kalagayan. Patuloy po namin pinagkakatiwala ang buong mundo ng sangkatauhan na matutuhan magkaroon ng pagsisisi at pagpakumbaba, pagkalooban po ng pagkakataon, makilala ka at magkaroon ng personal na relasyon sa Panginoong Jesus at matanggap ang mabuting balita ng kaligtasan mula sa kasalanan. Maranasan po at makita ang kapayapaan, pag-asa at ang iyong pag-ibig. Panginoon, sa sandali nito, ng pagtatapos ng aming paglulunsiro, aming pinapanalangin po ang kaatasan na maghatid ng iyong mensahe. Samahan at pagtubayan niyo po si June Habarte. Tulungan mo din po kami ng katsagaang makinig. Bilis po ang aming mga puso. Ikaw po ang mangusap sa bawat isa at siya ang aming matutunan pamuhay sa aming pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat po sa kalayaan na kami ay may natagpuin sa pakikinig sa aming mga panalangin. Kami po ay puso ng papasalamat at pagpakumbaba. Nailan po namin dinamit ang lahat ng pagpuli at pagsamba sa mga pangyaring pangalan ng Panginoong Jesus at sa paglubay ng naman ng Espiritu Santo. Amen. Amen. We declare today that Jesus is not just our Savior. He is our reigning King. Sabi sa Revelations 9:16, on His robe and on His thigh, He has this name written, King of Kings and Lord of Lords. So patuloy natin awitan ng Panginoon. Tumayo po tayo lahat. Let us lift our voices and worship the King above all things. There was mercy in your eyes.
mensahe na nais mong ipabatid sa amin. Gabayan niyo po at pangunahan niyo si Tito Jude as you give our message, your message to us this morning, Father. We love you, we praise you, and we will continue to live and praise your name on heaven. This is all we ask in Jesus' mighty name we pray. Amen. Palakpan natin ang Panginoon. Smile na po tayo mo ako. Pinatawag po sa habang patapos yung awitin, yung kaba, ayaw mo wala. Nangihina na nga tuhod ko eh. Pero salamat dahil sa mensahe ito, yung gabay ni Lord nandun. At siyempre, sa mga taong sa insight, medyo may nabago, pero yung mensahe na gustong pasabi ng Diyos, nandun pa rin po. Kaya, magandang umaga sa inyong lahat. Manalangin po muna tayo. Aming Ama, salamat sa araw na ito. Binibigyan niyo ako ng kaba, pero may excited po ako. Dahil yung mensahe niyo, malamang, sigurado may mapupulot ang kapatiran. Gabayan niyo po ako sa aking payak na mga pag-uusap, sa aking inaral na ibinigay mo. In Jesus' name, Amen. Kabanalan. Madalas po nating mabasa ang salitang ito, ang salitang banal sa Biblia. At marami tayong inaawit sa worship na about sa kabanalan. Ang isa nga po yung gusto ko, yung banal na tahanan. At may linya po ito na, loobin mo ang buhay ko, maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. At sinasabi po rito, ang bawat isa daw po sa atin ay banal na tahanan ng Diyos. Pero ano po ba ang kaunawaan natin sa pagiging banal? Ano ba ang ibig sabihin ng kabanalan? Mahirap ba ang magpakabanal o pagpapakabanal? Malalaman po natin ang mga sagot sa mga tanong na ito. Pag-aaralan natin sa mga talata mula sa Leviticus 19:1-4. Ang pangunahing paksa nito ay ang kabanalan at mamuhay ang kanyang bayan para mapanatili ang kanilang kaugnayan sa banal na Diyos ng Israel. Maaari po bang magsitayo? Basahin po natin yung ating pag-aaralan ngayon. Leviticus 19:1-4. Sabay-sabay po tayo. Inutusan ng Panginoon si Moses na sabihin ito sa lahat ng mamayan ng Israel, magpakabanal kayo dahil ako ang Panginoon yung Diyos ay banal. Dapat ninyong igalang ang inyong ina at ama. Sundin ninyo ang pinagagawa ko sa inyo sa araw ng pamamahinga. Ako ang inyong Diyos. Huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Para po sa atin,
Ay, magsiupo na pala, sorry. Pero gusto ko sana matapos na nga nakatayo kayo. Error pa. Para po sa atin, kaalaman, ang aklat ng Leviticus ay naglalaman ng mga tuntunin o pagsamba at mga seremonyang pangrelihiyon sa Israel. Noon, kasama din po sa aklat na ito ang mga tuntunin ng mga saserdote sa pagsasagawa ng mga seremonya sa pagsamba ng mga Israelita. Matatagpuan ang aklat na ito sa Leviticus 19:18. Isang kilalang pangungusap na sinasabi at tawag ni Jesus na pangalawang utos. Ito ang utos na ibinigay. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Titingnan po natin ang kaugnayan nito sa pangunahing paksa ng kabanalan at pag-aaralan natin. Tatalakayin naman natin ang mga talata na may paksa, tema at 3 punto. Una, paksa, kabanalan. Ang original po nito English is holiness. Ang tema po natin, ang panawagan ng mananampalataya tungo sa kabanalan. Unang punto, ang batayan ng kabanalan. Ang bunga ng kabanalan, ang buhay na banal bilang pagsamba sa Diyos. Pag tinanong po natin o nyo ang mga tipikal na mananampalataya tungkol sa kanilang pagkaunawa sa mga salitang kabanalan, magpakabanal o pagpakabanal, ano ang kadalasang sagot sa atin o nila? Kadalasang isinasagot ng tanong na tinanong natin na ang kanilang pagkaunawa sa kabanalan ay pagiging halos perpekto. Gaya ng isang pastor, misyonaryo, church leader o church worker na may mataas na posisyon at mahalagang tungkulin sa iglesia. Prayer meeting, Bible study, at marami pang ibang gawain. Ayon po sa Biblia, ang kabanalan ay nangangahulugan ng pagiging nakabukod para sa layunin ng Diyos at pagtataglay ng kalinisang moral o espiritual na pamumuhay. Ito ay hindi lamang pag-iwas sa kasalanan, kundi aktibong pagsunod sa kalooban ng Diyos at pagtulad sa kanyang katangiang kabanalan. At malalaman natin sa mga talatang pag-aaralan natin, tinawag pala ng Diyos ang lahat ng tao na mamuhay ng banal dahil siya ay banal. Kaya hindi lang po pastor, misyonaryo, church leader, o church worker ang pwedeng maging banal. Pero may batayan po tayo. Ang pagiging banal, alamin po natin ang ating unang punto. Ang batayan ng kabanalan sa talata 1-2. Inutusan ng Panginoon si Moses na sabihin ito sa lahat ng mamayan ng Israel, magpakabanal kayo dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos ay banal. Sino po ang saklaw ng mga utos na ito? Ayon sa talata 2 po, sakop nito ang lahat ng mamamayan ng Israel. Inutos ng Diyos kay Moses na sabihin sa lahat ng mamamayan ng Israel na magpakabanal. Hindi lang religious leader ang dapat magpakabanal, kundi lahat ng mga Israelita. Malinaw po ang utos. Ang Panginoon Diyos ay na ang pagpapakabanal ay dapat gawin ng buong Israel. At ngayon, dapat din gawin ng buong kongregasyon ng LOCF, ang lahat ng mananampalataya. Kaya marapat lang na tayo ay sumunod, tumugon sa utos ng ating Panginoon.
dahil kabilang tayo sa tinawag na mamamayan niya. Tandaan natin, hindi nagre-request ang Diyos. Sa atin, ang Panginoon ay na magpakabanal ang bawat isa sa atin na inuutos niya. Ito po, sabi nga po, magkakabanal tayo. Bakit po ganitong utos? Bakit po may ganitong utos ang Diyos sa atin? Dahil ang kabanalan ay nakaugat sa kanyang identity, character. At dahil siya ang ating Ama, dapat lang na ang katangian niya ng kabanalan ay makikita sa atin. Sinasabi nga po sa unang Pedro 1:15-16, banal ang Diyos na tumawag sa inyo, kaya dapat magpakamanal din kayo sa lahat ng ginagawa nyo, sapagkat sinasabi ng kasulatan, magpakabanal kayo dahil ako ay banal. Hindi talaga mawala yung kaba. Isipin po natin ang mga anak natin. Nakikita po ba nila ang katangian natin sa kanila? Nakikita ba nila ang katangian natin sa kanila? Sana nga po, sa grasya ng Diyos, ay nakuha o namana nila ang magaganda nating katangian. Sigurado namang meron naman, di po ba? Ganito din ang gusto ng Diyos para sa atin na ang kanyang kabanalan ay ating tularan. Ang hangad niya po kasi, ang hangad niya na magpakabanal tayo ay hindi paghigpitan lang tayo, kundi para ilapit tayo sa Kanya. Dahil nga ang pagiging banal ay nangangahulugan na naiiba, nakahiwalay tayo sa iba para sa Diyos. Set apart nga sa English. Set apart, thank you Lord, sa Google. May malinaw na direksyon, layunin at pamumuhay na nakaayon sa kanyang gabay. Hindi niya ito inuutos dahil perfecto tayo, kundi nais niya tayong hubugin na kasama ang gabay ng Espiritong nasa atin. Ang kabanalan ay hindi lang tungkol sa pag-iwas sa masama, kundi pagpili ng tama sa ating pang-araw-araw na buhay. Inuutos din po ng Diyos para sa ating ikabubuti dahil ang kabanalan ay parang proteksyon o proteksyon na nga upang maiwasan natin ang anumang makasisira sa atin na alagad niya. Kapag sumusunod tayo sa utos ng Diyos na magpakabanal, nagkakaroon tayo ng karunungan upang hindi gawin ang anumang hindi ayon sa utos na ito ng Diyos. At dahil sa pagsunod na ito, nagkakaroon ng pagbabago ang ating pagkatao at pamumuhay bilang alagad niya. Nagiging malinaw ang ating patotoo at mas nakikita ng iba tao ang ating buhay. Pagsasalarawan po, ilustrasyon. Parang isang bumbilya o fluorescent light na may maliwanag ito kapag walang dumi ang katawan. O ang salamin ito. Ang kabanalan ay paglilinis ng salamin ng ating buhay para mas makita natin at ng ibang tao ang liwanag ng Diyos. Ngayon, alam na natin ang batayan ng kabanalan. Pwedeng pumili ng isang gawain o ugali na natin na alam naman natin dapat baguhin. Itaas ito sa Diyos
at magsimulang gumawa ng hakbang palayo rito at ipalit sa buhay na banal na kalugod-lugod sa Panginoon. Sinasabi nga po sa Roma 12:2, huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa kanyang paningin. At sinasabi rin po sa unang Korinto 6:19-20, hindi ba't ang katawan ninyo ay templo ng banal na Espiritong nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Kung ganoon, ang katawan ninyo ay hindi nyo na pag-aari, hindi na sa inyo, kundi sa Diyos. Dahil tinubos kayo ng Diyos sa napakalaking halaga. Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan parang ikapupuri ng Diyos. Ano naman po ang idudulot ng kabanalan sa ating buhay? Alamin natin ito sa kailawang punto. Ang bunga ng kabanalan. Basahin po ang talata 3:4 ng Leviticus. Dapat ninyong igalang ang inyong ina at ama. Sundin ninyo ang pinagagawa ko sa inyo sa araw-araw, sa inyo sa araw ng pamahinga. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan o gawa ng mga imahe nila. Ano po sa mga talatang ito? May dalawang halimbawa ng mga bunga ng kabanalan sa ating buhay. Ito po ang paggalang sa awtoridad, paggalang sa araw ng Sabat. Tingnan po natin ang unang halimbawa ng bunga ng kabanalan. 1. Paggalang sa awtoridad. Sinasabi nga po sa talata 3, dapat ninyong igalang ang inyong ina at ama. Binibigyan din po nito, ang kabanalan ay nakikita sa paggalang natin sa mga nakatatanda at sa mga awtoridad. Hindi awtoridad yung military, hindi. Awtoridad sa bahay. At ito ay unang pinapraktis sa loob ng bahay o tahanan sa paggalang sa mga magulang. Ang utos ng Diyos na ating igalang ang magulang natin ay hindi lang simpleng patakaran, kundi ito ay tanda ng uri ng relasyon na mayroon ng anak sa magulang. Hindi lang ipinadadama sa pagsagot ng may, opo at po, o sa di pagsagot ng pabalang. Pero sa panahon ngayon, grabe, di po ba? Makikita natin sa social media. Halos murahin ng magulang. Dahil may sakit, pinagpapasapasahan. Salamat sa Diyos dahil biyaya niya na ang aming mga magulang ay aming napaglingkuran na wala man sila dito sa mundo. Alam nila na kinalingan namin sila. Hindi ko pinagmamalaki kundi ikinapupuri ito ng Diyos na gawain. Kundi sa mga kilos at gawain, nagpapakita ng respeto sa mga magulang. Sa ating paggalang, naipapakita natin na tayo ay nagpapahalaga sa kanila, nakikinig, sumusunod sa kanilang payo o pangaral, maayos na pakikitungo sa kanila, at nag-aalaga at nagmamahal sa kanila. Higit sa lahat po, nagpapakita ito ng pagsunod sa utos ng Panginoon na may pagpapala. Ayon nga po sa Exodus 20:12,
Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinigay sa inyo ng Panginoon mong Diyos. Sana sa pagtanda natin, matanda na pala ako, senior citizen sa na 22. Kinagagala ko po yun. Dahil sa magkakapatid, malamang abutin ko yung 60. At, siyempre, sana, sa mga anak din namin o anak natin, meron kayong mag-aalaga sa atin, magpapalit ng diaper, magbibiling baliktad para hindi magkaroon ng sugat sa likod. Sana, sa grasya pa rin ng Diyos, ibigay ang ganong katangian sa mga anak natin. Napakahalaga ng paggalang sa mga nakatatanda at magulang bilang tanda ng banal na pag-uugali. Dahil ang Diyos mismo ay nagpapakita ng paggalang sa mga tao. Masasabi natin ito dahil pantay-pantay ang trato ng Diyos sa lahat ng tao. Mayaman man, mahirap man, simple ka man, makapangyarihan, lahat yan ginagalang ng Diyos. Sa mga anak, pantay ba ang pagtingin kay inay at itay? Kahit hindi perpekto ang magulang, ang paggalang ay hindi nababatay sa kanilang pagiging perpekto, kundi sa utos ng Diyos, dahil sila ang piniling instrumento ng Diyos para alagaan at gabayan tayo sa biyaya at kaloob ng nais ng Diyos sa atin. Mababasa po natin ito sa Gawa 10:34-35. At nagsalita si Pedro, ngayong ko lubusang naunawaan, walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang nagtakot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit taga saan mang bansa. At sa Roma 2:11, sapagkat pantay-pantay ang pagtingin ng Diyos sa lahat ng tao. Bilang reflection po, sa unang punto natin, tamangin natin ang ating sarili. Paano ba ako magpakita ng paggalang sa aking mga magulang? Paano ako magsalita sa kanila? Nakikinig ba ako sa kanila o nagbibingi-bingihan lang? Madalas ba akong mga tuwiran sa kanila o sumasagot ng pabalang? Nakakatulong ba ako sa kanila kahit sa maliit na paraan? Nakapagpapasalamat ba ako sa kanila? Importante rin na nagpapasalamat tayo sa kanila. Nandyan yung paglaba ka, paghain ka, ipagluto ka, ipag-prepare ng ibabaw. At hindi ko naman po ipinagmamalaki si Mrs. Nakikita ko naman po yun. Sana, nakikita rin ng mga anak ko. Pagsasalarawan po, isang halaman ay mas tumitibay kapag nakakapit ng maayos ang ugat sa lupa. Dahil may tagapangalaga ito. Ang pamilya ang lupa ng ating buhay. Kapag may paggalang sa tahanan, mas nagiging matatag ang pagkatao ng bawat isa na bumubuo sa pamilya. Ito po ay may epekto sa susunod na henerasyon.
Ang ikalawang halimbawa po, naman na ang bunga ng kabanalan ay ang paggalang sa araw ng pamamahinga. Ito po ang inuutos ng Diyos sa talata 3, Leviticus 19. Sundin ninyo ang ipinagagawa ko sa inyo sa araw ng pamamahinga. Ano po ba ang ibig sabihin ng paggalang sa araw ng Sabat? Ng pamamahinga at bakit ito ipinagagawa sa atin? Basahin po natin ang sinasabi sa Biblia tungkol dito sa Exodus 28. Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. Ang Sabat ay paglaan ng isang araw sa loob ng isang linggo para sa Diyos. Ito ay tinuturing na araw ng pahinga, pagsamba, pagtuon ng espiritual na buhay. Hindi lang ito pagtigil sa trabaho o gawain, pinagkakaabalahan, kundi sadyang nagbibigay oras sa ating Panginoon. Ibinibigay natin ang araw na ito sa Kanya. Kasama din po ang pagsamba, panalangin at pasasalamat sa ating Diyos. Pag-aaral at pakikinig ng salita ng Diyos. Pagpapahinga ng katawan at isipan. Paglalaan ng oras ng pamilya sa pagsamba sa Diyos. Pag-iwas sa hindi kailangang mga gawain. Talagang number 1 dapat siya. Mga dahilan kung bakit ito inuutos ng Diyos sa gawain natin. Una, dahil malaga ang araw na ito ng Diyos. Kung kaya ito ay bahagi ng kanyang 10 utos na ibinigay kay Moses sa Exodus 27:10. Pero hindi ko na po pinapaplas. Ikalawa, dahil modelo o parte nito ng Diyos para sa atin. Dahil maging siya ay nagpahinga pagkatapos niyang likhain ang buong universe. Nagpahinga siya sa 7 araw ng linggo ng kanyang paglikha, hindi dahil pagod siya, kundi para magbigay ng halimbawa sa atin. Ikatlo po, ito ay nagsisilbing paalala sa atin kung sino ang dapat na sentro ng buhay natin. Sa Sabat, pinapaalala na hindi trabaho, mga gawain o maski pamilya natin ang sentro ng buhay natin, kundi po ang Diyos. Ika-4, inilalaan ang Sabat para lalo pang mapalalim ang relasyon natin sa Diyos. Dahil sa araw na ito, madalas ginaganap ang mga fellowship sa kapatiran. Ganon din ang ibang pagtitipon. Kaya mas nagiging intentional ang pakikipag-ugnayan natin sa mga kapatidan na mananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Gaya mamaya, may chicha tayo, pagkain na magsasama-sama tayo. Kahit konti yan, pagkakasahin natin. Doon mo makita ang pagdadamayan, pagkulang, pagkasahin. Ikalima, pinagpapahinga tayo ng Panginoon para na rin sa kapakinabangan natin. Dahil ang pahinga ay proteksyon laban sa sobrang pagod, kabigatan sa buhay, at pagka-burnout. Tama po ba ang sabi ko? Regalo ito ng Diyos. Paglalarawan po muli. Di ba ang cellphone po, kahit gaano ito kaganda, kamahal, o latest ang model, nauubos ang baterya kung hindi po ito i-charge.
Ang araw ng Sabat po ay ibinigay sa atin ng Diyos bilang charging day ng katawan at kaluluwa natin. Kailangan naka-charge tayo lagi. Kaya ang hamon, huwag kaligtaan ang araw ng linggo. Bigyan ito ng sapat na paggalang sa araw na ito. Makikita kung sino talaga ang number one sa buhay natin. Napakarami pong bunga ng kabanalan sa ating buhay. Kailangan natin ang mahigit sa 1 oras para pag-aralan ang mga ito. Gaya po nito, maka 2 oras. Malinaw naman ang 2 halimbawa ng bunga ng kabanalan kung paano ang kabanalan ay nagbubunga ng mas matibay na karakter natin. Dahil dito, pwede tayong maging mabuting impluwensya sa iba. Ito ay sa gabay ng Holy Spirit na nasa atin. Magmula nang tanggapin natin ang Panginoong Hesukristo, sigurado ako kung magagawa natin yung team na ito, magagamit natin to. Ito po yung raising the worker, reaching the world. Ginaya ko lang din po si Pastor Kito. Tama nga naman. Worker muna bago ka lumabas. Kung meron tayong ganitong katangian, nakikita sa atin ng tao, matutupad ito ang ating team ng 2026. Puntahan naman natin ang 3 punto sa mga talatang pinag-aaralan natin. At ito, 3, ang buhay na banal bilang pagsamba sa Diyos. Ito po ang sabi, talata 3, ako ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan o gawa ng mga imahe nila. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. At tingnan na rin natin yung Exodus 23:5. Huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos maliban sa akin. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan na anyo ng anumang bagay sa langit o sa lupa o sa tubig. Huwag ninyo itong paglilingkuran o sasabayin. Dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos ay ayaw na may sinasamba kayong iba. Pinaparusahan ko ang mga nagkakasala sa akin, pati na ang mga anak hanggang sa 3 at 4 na henerasyon na mga napupuot sa akin. Nang sinabi ng Diyos, ako ang Panginoon na inyong Diyos, sa verse 4 at sa sinabi sa 2:3, pinapaalala niya sa atin kung sino siya at anong uri ang relasyon ang hangad niya sa atin. Ito ang relasyon kung saan siya ang ating susundin, igagalang at pag-aalayan ng buhay. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Ito ay nangangahulugan ng pagbibigay sa Diyos ng unang lugar sa ating buhay. Siya lang ang kilalanin natin tunay na Diyos, walang kapalit, walang kaagaw, at tanging nag-iisa sa Kanya natin ipinagkakatiwala ang lahat sa ating buhay. Walang ibang Diyos para sa atin. Ito ang uri ng buhay na banal na inaasahan niya sa atin. Bilang pagsamba sa Kanya, ang pamumuhay na banal ay katunayan ng pagsamba dahil pinapakita nito na kinikilala natin ang Kanyang pagiging Panginoong Diyos. Hindi lang sa salita, kundi may kasamang gawa. Nakakalungkot nga lang minsan, nagkakaroon tayo ng mga Diyos-Diyosan na pwedeng manaig sa ating buhay. Ang Diyos
Diyosan ay hindi lang ribulto o larawan. Maaari po itong maging anumang bagay tulad ng trabaho, pamilya, kasikatan, kasiyahan, pera o bisyo. Nagiging Diyos-Diyosan ang mga ito kapag ito na ang nagpapatakbo sa buhay natin. Kapag ang mga ito ay inuuna natin kaysa sa Diyos, siyempre, ito'y hindi tama, kundi ito'y kalapastanganan sa ating Panginoon Diyos na tunay at totoo sa ating buhay. Hindi talaga pwede ang Diyos-Diyosan sa ating buhay dahil isa lang ang tunay na Diyos. Karapat-dapat na siya lang ang ating sambahin. Sundin, susundan at susundin. Gusto ng Diyos na buong-buo ang puso natin para sa Kanya. Hindi hati at may buong pagtitiwala tayo sa Kanyang pangalan. Ito ay para na rin sa proteksyon natin dahil ang pagkakaroon ng Diyos-Diyosan ay kadalasan humahantong sa maling direksyon at desisyon. Ang kabanalan ay praktikal na pagsunod sa Diyos. Bilang pagsamba sa Kanya, ito ang pagpili sa tama kahit mahirap itong gawin. Ginagawa natin ito dahil sa pagmamahal natin sa Diyos at pagsunod sa Kanya. Sabi nga po sa Juan 14:15, kung mahal ninyo ako, susundin niyo ang aking mga utos. Sa banal na pamumuhay, lahat ay sinasangguni natin sa Panginoon. Bago tayo magdesisyon tungkol sa isang problema o pagkilos, ilapit muna natin ito sa Diyos. Bilang refleksyon, tanungin natin ang ating sarili. Ano ang inaasahan ko kapag ako ay may problema? Ang Diyos ba o ang sarili ko? Sarili kong lamang. Ano ang mas kinukuha ng oras at atensyon ko? Ang Diyos ba ang magawain para sa Kanya o mga bisyo? Ano ang ginagawa ko para mas maaaral ko pa ang salita ng Diyos? Ano ang mga pinagkakabalahan ko para maitaas ang Diyos? Sa pagsagot natin sa mga tanong na ito, na ma-realize na may mga bagay na gawain dapat nating talikuran bilang pagsunod sa Diyos. Hindi rin tayo dapat nakikiayon sa alam natin labag sa Kanyang utos o turo. At sikapin natin na ang lahat ng ginagawa natin ay para sa kapurihan niya. Unahin natin ang pananalangin sa Diyos bago magdesisyon. I-check ang mga prioridad natin sa bawat araw, nakabatay sa gabay ng ating Diyos. Tanggalin ang anumang gawaing humihila sa atin palayo sa Diyos dahil kinukuha nito ang maraming oras sa atin. Halimbawa po ng, yung sobrang pagchat-chat. Paglulong sa cellphone, matagal na paglalaro sa mga game computer, pagkababad sa social media, at iba pang katulad na gawain. Samantalang tipid na tipid tayo sa Diyos, sa oras na ibinibigay natin sa Kanya, yung quiet time. Sa panalangin, sa gawain, sa ministry, o sa iglesia, at sa fellowship. Sabi nga po sa Kolosas, at anuman ang ginagawa niyo sa salita man o sa gawa, gawin niyo ang lahat bilang pananampalataya sa Panginoong Hesus, at magpasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. Meron po akong pagsasalamat dito. Ayan po.
Parang ikaw ay kabahagi ng isang team, suot mo ang jersey nito sa paglalaro. Ang bawat kilos mo sa iyong paglalaro ay nagpapakita kung anong team ka kabilang. Ang banal na pamumuhay ay parang jersey ng taong sumasamba sa Diyos. Ang tanong ko ngayon po, pwedeng tanong natin lahat. Kung may nanonood sa buhay ko buong araw, makikita ba na may relasyon ako sa Diyos? Na Panginoon ko? Makikita ba nila ang isang pamumuhay na banal? Sa amin po, maski pa paano, may nakikita naman po ako na improvement sa aming lugar. Yung mga kapitbahay ko, lalong-lalo si ex-kagawad, kasi kinausap ko siya ng man-to-man na walang nakakita, walang nakakadinig, kung may lang dalawa. Talagang usap na may respeto. Kaya ayon, si ex-kagawad, kaibigan ko na. Dahil nga po, video ng video eh. Araw-araw birthday. Video ng video Pero ngayon, kaibigan ko siya. Laging kabatian. May time. Baka maibahagi rin sa kanya yung mabuting kaugalian na nakikita nila sa akin. Hindi ko tinataas sa sarili ko. Kasi ginagawa ko yun dahil sa Diyos. Ayokong makulaanan ang Diyos na sinasamba natin na ihuwad. Ayoko. Sana nga po makita nila yung refleksyon ng Diyos sa atin. Sa pagtatapos po, mga kapatid, malinaw ang panawagan ng Diyos. Magpakabanal kayo. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Ang kabanalan ay hindi lang aral. Ito ay pamumuhay. Ang tunay na pagsamba ay hindi natatapos sa pakikinig sa mensahe tulad nito. Ito ay pagpapatuloy sa paraan ng ating pamumuhay araw-araw. Ngayon ay hinahamon tayo ng salita ng Diyos. Igalang natin siya bilang Panginoon at igalang din ang mga magulang at otoridad natin. Talikuran anumang Diyos-Diyosan sa ating buhay. Piliin ang kabanalan hindi dahil napipilitan, kundi bilang pagsunod sa Diyos at pagsamba sa Kanya. Nawa, uuwi tayo dala ang isang commitment na ito. Mamuhay ng banal, sumunod ng tapat sa Diyos at sumamba sa Kanya sa gawa, hindi lang sa salita. Naway makita sa ating buhay na banal na ang Diyos na ating Panginoon ay katotohanan at buhay. Nilikha tayo upang maging buhay na larawan ng Kanyang kabanalan, kabutihan, pag-ibig, at liwanag sa mundo. Salamat po sa naging pag-aaral natin sa salita ng Diyos. Magandang umaga po. At mananalangin po muna tayo. Aming Ama, aming Panginoon, maraming salamat sa iyong salita. Nagpapaalala sa amin na ikaw ang aming Diyos at kami ang tinawag mong mamuhay ng banal. Salamat sa iyong paggabay at mga utos na galayong ilapit kami sa iyo, ilayo sa mali. Tulungan mo po kami na igalang ka sa aming puso't isip at sa gawa. Bigyan mo kami ng lakas na umiwas sa anumang bagay na umaagaw sa lugar mo sa aming buhay. Turuan mo kaming sumunod ng may buong katapatan at pag-ibig.
Linisin mo ang aming pamumuhay araw-araw at gawin mo kaming mabuting patotoo sa aming pamilya at sa kapwa. Naway makita sa amin na ikaw ang tunay na Panginoon naming Diyos. Ito ang aming dalangin sa iyong banal na pangalan. Amen. Thank you po, Jude, sa mensahe. At bilang response po, tumayo po tayo lahat. Awitin po natin ang banal na Unang linggo ng mga unang buwan, wala na gagawin natin bilang sa iglesia, ang pang-iglesia,
ay ginagawa natin ang barang bilang pagkalala sa sakripisyo, yan ang sabi niya, do this in remembrance of me. Yun po ang pakiusap ng Panginoon. Pero bago tayo makibahagi sa pananagunan, siya sa atin po natin na natin sarili, dahil gusto po ng Panginoon, bago tayo makibahagi sa gawain ito, maging banal po tayo. Kung meron po kayo kagalit, kung may kaway, ngayon pa lang po, hindi na ng pagkakaroon sa bawat sa bibigyan ko po kayo ng isang minuto para manalangin siya sa atin po ang ating yung mga sarili. Gawin po natin. Siya sa atin namin ang aming sarili. Ang dapat kami ang lubong ito pag kumain ng tinatawag ng mga kopa, kapag kasiman kumain at tumingin ng hindi kilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon, ay kumakain at tuminom ng kakulalan laban sa kanyang sarili. Inanayaan ko po ang bawat sana kumuha ng
itaas po natin ang ating mga tinapay. Noong gabi siya ay pinagtando, ang Panginoong Jesus ay tumampot ng tinapay, nagpasalamat at pininaturasyon niya. At sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Gawin ko na. Matapos maghapunan, dumangkot siya ng kopa namin. Ang kopang ito ay ang bagong pa ng Diyos na pinagtibay ng aming dugo. Tuwing inumin niyo ito, gawin niyo bilang pag-alala sa akin. Gawin ko na. Salamat Panginoon Diyos na pwede namin alalahanin ng mga ginawang sakripisyo na makaligit ng buhay ng Diyos upang magkaroon kami ng bagong buhay, ang buhay na walang hanggan sa lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya. Ibigay mo ng karapatan maging ang Kanya. Salamat Panginoon Diyos sa buhay na sinakripisyo niyo. Amen. Ihanda rin po natin at ating mga ikapo. Pinatawag po si Jan at si Pastor para sa pagkakas. At dahil unang araw din po ng buwan, unang linggo ng buwan, ikot din po ang ating special concern box. Pinatawag po si social concern pala. Pinatawag po si Jan po. Special concern. Tumayo po tayo lahat at awigin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Maupo na po tayo. Tataka po tayo sa announcement. So ngayon po ay March 1 and every first Sunday po ng buwan, meron po tayo ng lunch fellowship and today is
that day, no? So kung nagbawal po kayo, kung hindi po kayo nagbawal, okay lang po. Pagkakasyahin po natin yung available na sala-sala leader, no? So right after po yan ng ating panamamahan. So baba lang po tayo sa hall sa baba. Nandun po tayo kita-kita para po tayo. So meron din po Sunday Before, ngayong hapon, Amazing Race. So dito po siya gaganapin ngayon sa Donna Carmen from 3 p.m. to 5 p.m. po. So bring your energy, build teamwork, and race to win. So kung kayo po ay gustong sumali sa gawa nito ng mga kabataan, magkita-kita po tayo mamaya alas 3 ng hapon. Saan po? Dito po sa Donna Carmen. Ito po yung mga susunod na sorry po. Ito po yung schedule natin ng Rota ng Praise and Worship. So, sa next Sunday po, si Sandara and Linda po ang magiging worship leader natin. Ang magiging preacher po ay si Nicola. At ang topic and text ay focus po sa 1 Thessalonians chapter 1, 1 to 10, March of True Converts. Every first and third Saturday po ng buwan, meron po tayong day of prayer. So ito po yung ginaganap sa oras na 7 a.m. dito po sa Donna Carmen. Meron po breakfast fellowship. So agahan po ninyo para makaabot po kayo. At makasama na rin po sa panlalangin. And every second and fourth Sunday naman po, every month, meron po tayong Kids Sunday School. Ginaganap po siya every 8 a.m. Dito rin po sa Donna Carmen. Meron po tayo mga birthdays. So, si birthday po ni Lucina Palores. So, special po yung birthday niya kasi every leap year, no? Every 4 years, February 29. Pero dahil nag-March mo agad this year, batiin po natin si Rosita. Rosita, happy birthday! And sa March 4 naman po, si Inaro Galvez, no? So, batiin po natin. Ay, ano pa po ba kaming nakalimutan? May mga nag-birthday, mag-birthday po this week. So, awitan po natin ang mga birthday celebrant. Nagagalak po ako at nagagalak po tayo lahat na nagkita-kita po muli tayo sa ating panambahan. So, yun po. Lahat po tayo sa. Tumayo po tayo lahat. Tanggapin po natin itong panalangin nito mula sa 1 Thessalonians 5, verses 23 to 24. Pakapanalin kayo ng lubos ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at ang inyong buong espiritu, kaluluwa at katawan ay ingatang walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Tapat ang tumatawag sa inyo at gagawin niya ito. Pumayo kayo ngayon upang magpakabanal sapagkat siya ay banal. Amen. Manatili po tayo nakatayo para sa pamumuhay. Bago po tayo maghiwa-hiwalay ngayong linggo, patuloy po natin awitan at sabayan.